Nagsimula ang kwento habang nasa ilog si Atsushi at walang ibang iniisip kundi pagkain lang dahil sa sobrang gutom na nararamdaman niya. Simula nang palayasin siya sa ampunan ay wala pa siyang kain at wala ding matuluyan. Nakita niya dito ang isang miyembro ng ahensya na si Dazai na nalulunod sa ilog kaya tinulungan niya ito. Ilang sandali lang ay dumating din ang isa pang miyembro ng ahensya na si Kunikida na galit kay Dazai. Dahil sa maingay na kumukulong tiyan ni Atsushi ay nagpasya sila Dazai na dalhin siya sa kainan. Katapos kumain ni Atsushi ay dito na siya nagkwento sa pinanggalingan niya. Sinabi naman nila Dazai at Kunikida na miyembro sila ng Armed Detective Agency kaya naalala ni Atsushi ang narinig niya tungkol sa ahensya na ito na may mga miyembro na nagtataglay ng kapangyarihan. Ngunit hindi makapaniwala si Atsushi na miyembro ang dalawang kaharap niya dahil sa mga kinikilos ng mga ito. Dito na din nabanggit nila Dazai ang kasalukuyan nilang misyon at ito ay ang paghahanap sa isang man-eater tiger na umano'y namamataan sa lugar. Sa gulat ni Atsushi sa narinig niya ay balak niya na sanang umalis ngunit pinigilan siya ni Kunikida. Dito na nasabi ni Atsushi na nakaharap na niya umano ang tigre na ito at gusto siyang patayin nito. Nang si Dazai na ang nagtanong ay naikwento ni Atsushi ang ginawang perwisyo ng tigre na ito sa ampunan na pinanggalingan niya. Ito ang dahilan kaya nagkulang na umano sa pagkain ng ampunan kaya pinalayas siya para mabawasan ang pakakainin dito. Dagdag pa ni Atsushi na palagi niyang nakikita ang tigre na ito saan man siya magpunta. Nagpasya si Dazai na isama si Atsushi sa paghahanap sa tigre at gumawa siya ng sulat para ibigay ni Kunikida sa kanilang pinuno. Ayaw sanang sumama ni Atsushi dahil sa takot ngunit nang ipinakita na ni Dazai ang pabuya ay napilitan na lang si Atsushi na sumama. Pumunta sila sa Tsurumi kung saan huling nakita ni Atsushi ang tigre. Habang naghihintay na magpakita ang tigre ay nagulat si Atsushi nang makarinig ng ingay. Naniniwala siya na nandito na ang tigre at gusto siyang kainin ngunit hindi ito ang nasa isip ni Dazai. Dito na sinabi ni Dazai ang kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon ni Atsushi. Kung bakit bigla itong pinalaya sa ampunan at ang huling araw na nagpakita ang tigre. Nang makita ni Atsushi ang bilog na buwan ay dito na nagbago ang kanyang anyo at naging tigre. Kaagad niyang inatake si Dazai ngunit naiiwasan lang ito ni Dazai. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Dazai ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na no longer human. Nagagawa niyang i-disable ang kahit anong kapangyarihan sa simpleng paghawak lang. Dahil dito ay kaagad na bumalik sa pagiging tao si Atsushi. Dumating dito si Kunikida at kasama niya ang iba nilang miyembro na sila Yoshino, Rampo at Kenji. Nagpasya si Dazai na isali si Atsushi sa kanilang ahensya. Nang magising si Atsushi ay nagulat siya nang makita ang isa niyang kamay na anyong tigre. Sinabihan siya ni Dazai na magiging miyembro na umano siya ng Armed Detective Agency. Kinabukasan habang papunta sila Atsushi at Dazai sa ahensya ay nakasalubong nila si Kunikida. Sinabi ni Kunikida kay Dazai na kailangan nilang makarating kaagad sa ahensya dahil may kasalukuyang insidente ang nagaganap doon. Nang makarating sila sa ahensya ay nakita nila ang isang lalaki na may katabing isang babae at bomba. Base sa sinasabi ng lalaking ito ay napag-alaman nilang may galit ito sa ahensya at hinahanap ang pinuno ng ahensya. Unang humarap sa lalaki ay si Kunikida ngunit dahil alam nito ang kapangyarihan ni Kunikida ay pinaluhod nito si Kunikida sa mesa at kailangan makikita nito umano ang mga kamay ni Kunikida. Naisip ni Dazai na si Atsushi ang paharapin sa lalaki dahil siya lang umano ang bago sa ahensya at siguradong hindi pa alam ng lalaki ang kapangyarihan ni Atsushi. Binigyan siya ni Dazai ng mga dyaryo para magpanggap na tagahatid ng dyaryo. Habang kinukumbinsi ni Atsushi ang lalaki ay bigla siyang nakalapit dito at kaagad na ginamit ni Kunikida ang kapangyarihan nito para makagawa ng wire gun at maaga ang remote control ng bomba. Katapos ay mabilis na napabagsak ni Kunikida ang lalaki ngunit nang sandaling mabitawan niya ito ay nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na makuha kay Kunikida ang remote control at napa-active niya ang timer. Kaagad na tinulak ni Atsushi ang babae at kinuha niya ang bomba para yakapin ito. Nang maubos na ang oras ay nagulat si Atsushi na hindi ito sumabog. Dito lang niya nalaman na sinusubukan lang pala siya ng ahensya at miyembro din ng ahensya ang lalaki na si Junichiro at magkapatid din sila ng babae na si Naomi. Ilang sandali lang ay nagpakita na ang kanilang pinuno na si Yakichi. Nagpasya na lang ang kanilang pinuno na ibigay kay Dazai ang desisyon kung pasado ba si Atsushi. Isang araw ay nagkaroon sila ng kliyente na babae na kaagad namang nilapitan ni Dazai para yayain na sabay silang magpatiwakal dahilan para bugbugin siya ni Kunikida. Gusto ng babae na ito na magpatulong sa ahensya para pigilan ang umano'y mga smugglers na namemerwisyo sa kanilang kumpanya. Nagpasya si Kunikida na si Atsushi ang ipadala sa trabaho na ito at ipinasama niya din si Junichiro kaya sumama din si Naomi.
Bago sila umalis ay ipinakita muna ni Kunikida ang litrato ni Akutagawa na kung maaari ay iwasan umano nila. Ayon kina Dazai at Kunikida ay miyembro si Akutagawa ng Port Mafia at isa sa pinakadelikadong miyembro nito. Pinuntahan ni Akutagawa ang isang police station para umano isauli ang nakita niyang bag. Ngunit nakilala siya kaagad ng mga pulis kaya niligpit na lang ang mga ito ni Akutagawa at kaagad din siyang umalis. Pagkapasok ng isang babae ay nagulat siya sa nakita niya at isang bomba pala ang laman ng bag na iniwan ni Akutagawa. Pagkadating nila Atsushi sa isang makitid na eskinita ay dito na nagpakilala ang babae na si Ichiyo at miyembro din ng Port Mafia. Target nila si Atsushi at kaagad niyang tinawagan si Akutagawa. Pinagbabaril ni Ichiyo si Junichiro ngunit hinaranggan nito ni Naomi. Nang tinutukan na ng baril si Junichiro ay dito na niya ginamit ang kapangyarihan niyang Light Snow. Dahil sa kapangyarihan na ito ni Junichiro ay hindi na siya natatamaan ng mga bala. Nagawa ni Junichiro na masakal si Ichiyo ngunit inatake naman siya ni Akutagawa na kadadating lang. Gamit ang kapangyarihan ni Akutagawa na Rashomon ay ipinakita niya kay Atsushi ang kayang gawin nito. Dahil sa ayaw ni Atsushi na maging pabigat sa ahensya ay sumugod siya kay Akutagawa at nang maiwasan niya ang atake ni Akutagawa ay kinuha niya ang baril at pinagbabaril ito. Ngunit dahil sa Rashomon ay naharangan nito ang mga bala. Inatake ni Akutagawa ang paa ni Atsushi na kaagad namang naputol. Habang inaalala ni Atsushi ang kanyang nakaraan sa ampunan ay bigla siyang nag-transform bilang tigre. Naglaban sila ni Akutagawa at pagkatilapon ni Akutagawa ay pinagbabaril ni Ichiyo si Atsushi ngunit hindi ito tumalab. Nang aatakihin na ni Atsushi si Ichiyo ay inatake naman ni Akutagawa si Atsushi dahilan para mahati ang katawan nito. Ginamit ni Junichiro ang kapangyarihan nito kay Atsushi para mailigtas ito. Nang aatake na sila pareho ay dumating na dito si Dazai at pinigilan sila. Nagtaka si Ichiyo na nandito si Dazai kaya sinabi ni Dazai ang nilagay niya sa bulsa ni Ichiyo. Sinabi ni Akutagawa na aatras muna sila ngayon ngunit balang araw ay babalikan ulit nila si Atsushi. Dito na din sinabi ni Akutagawa ang 7 bilyon na bounty ni Atsushi mula sa black market kaya gustong-gusto ng Port Mafia na makuha si Atsushi para mapasa kanila ang 7 bilyon. Dagdag pa ni Akutagawa na alam ni Dazai na walang makakapigil sa Port Mafia dahil dati din umano siyang miyembro ng Port Mafia. Nang magising si Atsushi ay nasa tabi niya si Kunikida na nagbabantay sa kanya. Alam na din ni Kunikida ang tungkol sa bounty niya at ipinaalam din ito sa kanya. Dahil sa mga sinasabi at kinikilos ni Kunikida ay nababahala na din si Atsushi. Sinabi ni Kunikida na baka dumating na ang worst case scenario kaya pinapaisip siya nito kung ano ang magagawa niya. Pinuntahan naman ng leader ng Port Mafia Black Lizard na si Hiratsu ang isang bodega kasama ang mga miyembro nito para parusahan ang mga may pakana sa pagbebenta ng Port Mafia cargo sa black market. Nakita ni Atsushi ang pagsabog dito kaya pinuntahan niya ito. Pagkadating niya dito ay narinig niya sa mga taong nag-uusap na Port Mafia Black Lizard ang salarin sa nangyari. Na-imagine kaagad ni Atsushi ang mga mangyayari sakaling atikihin nito ang ahensya. Dahil dito ay nagpasya si Atsushi na umalis na lang ng ahensya para hindi na ito madamay pa. Tinawagan niya si Ichiyo para sabihin na aalis na siya ng ahensya at hinamon ito na dakpin siya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pinatawag ni Ichiyo ang Black Lizard. Kaagad ding pinatawag ni Hiratsu ang dalawang commander nito na sila Michizo at Jin. Dito na sinabi ni Ichiyo ang misyon nilang atikihin ang Armed Detective Agency. Ayon kay Ichiyo ay paghihiganti nila ito sa pakikialam ng ahensya dahilan para hindi nila madakip si Atsushi. Inumpisahan kaagad nila ang misyon at pagkadating nila sa ahensya ay pinaulanan nila ng bala sila Kunikida. Narinig naman ito ni Atsushi at nakita niya na galing ito sa ahensya. Dali-dali siyang bumalik dito at pagkadating niya sa ahensya ay naabutan niyang binubugbog lang nila Kunikida sila Hiratsu. Ayon kay Kunikida ay ito ang hindi niya gusto kapag nilulusob sila dahil naaapektuhan na naman nito ang kanilang budget sa pagpapaayos ng mga nasirang kagamitan. Napagtanto ni Atsushi na ito pala ang sinasabing worst case scenario ni Kunikida. Habang pinagtatatapon nila sa labas ang mga Black Lizard ay naiisip ni Atsushi na mas nakakatakot pa pala ang ahensya kaysa sa Port Mafia. Ang sinasabi din pala ni Kunikida na magagawa niya ay ang pagtulong sa paglilinis ng kalat. Habang naglilinis na sila ay nagpaalam si Rampo para tulungan ang mga pulis sa imbestigasyon. Pinasama ni Kunikida si Atsushi dahil hindi umano alam ni Rampo ang sumakay ng train. Pagkadating nila sa crime scene ay si Menora ang humarap sa kanila at hindi si Yasu na siyang inaasahan ni Rampo. Ayaw ni Menora na makialam sa pag-iimbestiga sila Rampo na isang private investigator dahil kasamahan nila ang biktima na si Yamagiwa.
Habang pinag-uusapan nila ang mga posibleng salarin ay biglang nakahukay ng isa pang tao ang mga pulis kaya dali-dali nila itong pinuntahan. Nang may ahon na ito ay si Dazai lang pala ito na nagbabalak na naman magpakamatay. Dito ay sinabi ni Minoru na mas magaling pa umano ang mga kasama niya kaysa sa sinumang private investigator. Dahil dito ay sinubukan ni Rampo si Sugimura na resolbahin ang kaso sa loob ng 1 minuto. Dagdag pa niya na kaya niya umanong maresolba ito nang wala pang 1 minuto. Sinabi naman ni Sugimura ang mga kaso na iniimbestigahan ni Yamagiwa at isa dito ay may kinalaman sa Port Mafia kaya posible na ito ang pumatay kay Yamagiwa. Ngunit sigurado naman si Dazai na hindi ito kagagawa ng Port Mafia at para sa kanya ay sinadya lang ng salarin na magmukha itong gawa ng Port Mafia. Matapos ang oras na binigay ni Rampo kay Sugimura ay si Minoru na ang nagsabi kay Rampo na resolbahin ang kaso para makita umano nila ang pinagyayabang ni Rampo. Dito na inilabas ni Rampo ang kanyang eyeglasses at ginamit ang ultra deduction. Ilang segundo lang ay nalaman kaagad ni Rampo ang salarin at tinuro niya si Sugimura. Dahil hindi naniniwala si Minoru kay Rampo ay hiniram ni Rampo ang baril ni Sugimura para magsilbing ebidensya dahil makikita dito na nawawala ang 3 bala ng kanyang baril. Pagkabunot ni Sugimura ng kanyang baril ay itinutok niya ito kay Rampo kaya tinulak ni Dazai si Atsushi papunta kay Sugimura dahilan para madakip ito kaagad. Dinala nila sa police station si Sugimura at dito na ikwento ni Sugimura ang mga nangyari. Nang pauwi na sila ay dito na sinabi ni Dazai kay Atsushi na hindi gifted si Rampo. Para umano kay Rampo ay isang espesyal na abilidad ang kanyang ultra deduction ngunit napatunayan ni Dazai ngayong araw lang din na hindi nga gifted si Rampo. Ito ay nung ginagamit na ni Rampo ang kanyang ultra deduction ay hinawakan niya umano ang buhok ni Rampo para hindi ito gumana ngunit naresolba pa rin ni Rampo ang kaso kaya napatunayan niyang hindi talaga isang gifted si Rampo. Isang gabi ay nagsagawa ng operasyon ng Port Mafia gamit si Kyo-oka na isa ding utos-utusan ni Akutagawa. Nang makita niya ang kanyang target ay nilapitan niya ito kaagad at ito pala ay si Dazai. Nababahala na si Atsushi sa pagkawala ni Dazai at sa hindi nito pagsagot sa kanyang mga tawag. Ngunit ang ibang miyembro ng ahensya ay kalmado lang at baka nasa ilog na naman umano si Dazai at sinusubukan magpakamatay. Dumating dito si Yosano at pinasama si Atsushi para mamili. Nang papauwi na sila ay nakasalubong ni Atsushi si Kyo-oka at nagkatinginan sila. Pagkasakay nila ng train ay biglang may nagsalita na nagpakilalang train conductor. Ayon dito ay magkakaroon umano ng physics experiment at ang test subject ay ang mga pasahero. Ilang sandali lang ay may biglang sumabog sa isang bagon na ikinasawi ng ilang pasahero. Muling nagsalita ang taong ito at sinabi na may malakas na bomba sa train at dito na din ito nabanggit ang pangalan ni Atsushi. Ayon sa kanya na kung hindi susuko si Atsushi ay sigurado umano na masasawi ang lahat ng pasahero sa train kaya nalaman kaagad nila Yoshino na Port Mafia na naman ang may pakana nito. Kaagad silang naghiwalay para hanapin ang kinaroroonan ng bomba. Nang makarating si Yoshino sa isang bagon ay hinagisan siya dito ng bomba. Nakaharap niya dito ang isang miyembro ng Port Mafia na si Koji na may kapangyarihan na lemon bomb. Nakita naman ni Atsushi si Kyo-oka sa isang bagon at pinipilit itong umalis sa bagon na ito. Tinawagan ni Akutagawa si Kyo-oka para sabihin ang mga dapat gawin ni Kyo-oka. Pagkaharap ni Kyo-oka ay naalala ni Atsushi na ito ang babaeng nakasalubong niya. Dito na ginamit ni Kyo-oka ang kanyang kapangyarihan na Demon Snow at kaagad na inatake si Atsushi. Pinipilit ni Atsushi na sumugod kay Kyo-oka dahilan para magtamo din siya ng mga pinsala mula sa Demon Snow. Dahil din sa mga pinsala ni Yoshino ay binugbog lang siya ni Koji. Naglabas si Koji ng maraming lemon bomb at kaagad na lumabas sa bagon na ito. Pagkabalik ni Koji sa bagon ay nakita niya na nakaupo si Yoshino. Pagkalapit niya dito ay kaagad siyang sinuntok ni Yoshino at dito na nabugbog si Koji. Pagka-atake muli ng Demon Snow kay Atsushi ay biglang napabago ni Atsushi ang kanyang kamay kaya nasangga niya ang atake ng Demon Snow. Napabilis din ni Atsushi ang kanyang galaw at nagawa niyang mabali ang espada ng Demon Snow at kaagad na nakalapit kay Kyo-oka. Dito na ipinakita ni Kyo-oka ang bomba sa kanyang katawan. Nalaman naman ni Yoshino mula kay Koji na may remote detonator ang bomba at sinabi ito kay Atsushi. Hiningi ito ni Atsushi kay Kyo-oka at kaagad naman itong ibinigay ni Kyo-oka. Pagkapindot ni Atsushi sa remote ay dito lang nila nalaman na pampa-activate pala ito ng timer na siya ding sinasabi ni Akutagawa sa cellphone at ginawang sakripisyo si Kyo-oka. Dali-daling sinubukan ni Atsushi na tanggalin ito sa katawan ni Kyo-oka ngunit tinulak siya ni Kyo-oka at lumapit ito sa pinto. Pagkatalo ni Kyo-oka ay mabilis ding sumunod si Atsushi at natanggal niya ang bomba. Pagkaahon nila mula sa ilog ay bigla namang nakatulog si Atsushi.
Dinala nila Yoshino si Kyoka sa ahensya at pagkadating ni Kunikida ay sinabi niya ang lahat na nalalaman nito tungkol kay Kyoka. Tinanong ni Kunikida si Kyoka kung sino ang nagbibigay ng utos dito sa lahat ng operasyon nito. Ayon kay Kyoka ay magsasalita lang umano siya kung pakainin siya ng boiled tofu. Pinakain nila ito sa Tachibana daw at dito na sinabi ni Kyoka kung paano siya napunta sa Port Mafia at sinabi din niya na si Akutagawa ang nagbibigay sa kanya ng utos. Sinabihan ni Kunikida si Atsushi na dalhin si Kyoka sa police station para isuko. Ito ay dahil sa 35 katao na pinatay nito at kung ibalik man siya sa Port Mafia ay papatayin din siya dahil sa pagtratraidor. Habang si Dazai naman ay nakagapos sa isang gusali at dumating din dito si Akutagawa na kaagad siyang inatake ngunit na-disable lang ito ni Dazai. Nainis si Akutagawa nang sinabi ni Dazai na mas malakas pa umano si Atsushi kumpara sa kanya kaya sinuntok niya ito. Ipinasyal muna ni Atsushi si Kyoka habang pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin. Pinuntahan nila ang mga kilalang pasyalan at kinain din nila ang mga masasarap na pagkain na gustong kainin ni Kyoka. Ayon kay Kyoka na may isang lugar pa umano siyang gustong puntahan. Ito pala ay sa police station at dahil nagawa na umano ang mga gusto niyang gawin at kailangan niya ng sumuko para pagbayaran ang mga kasalanan na nagawa niya kahit alam niyang mahahatulan siya ng kamatayan. Bigla namang inatake ni Akutagawa si Atsushi mula sa likod at dumating din ang Black Lizard kaya wala ding nagawa ang mga pulis. Natulala na lang si Kyoka at isinakay ni Akutagawa si Atsushi sa isang truck. Nalaman nila Kunikida ang pagdukot kay Atsushi ngunit abala naman silang lahat dahil sa ministry staff escort job. Hindi makapagdesisyon sila Kunikida sa sitwasyon ni Atsushi kaya humingi na ng tulong si Naomi kay Yakichi. Kaagad namang nagbigay ng utos si Yakichi na magsagawa ng operasyon para iligtas si Atsushi. Nang binabalak na ni Dazai na tanggalin ang pagkakagapos sa kanya ay dumating naman dito ang isang executive ng Port Mafia na si Chuya. Ayon kay Chuya na kahit nauto ni Dazai si Akutagawa ay hindi niya umano ito magagawa sa kanya dahil alam niyang hindi basta-basta magpapadakip ang Dazai na kilala niya. Pinutol niya ang kadena sa kamay ni Dazai at gusto niya umanong maglaban silang dalawa. Nang makakuha sila Kunikida ng larawan ng truck na pinaglagyan ni Atsushi ay kaagad silang nagpulong kasama si Yakichi. Ayon kay Kunikida na pagmamayari ng Karma Transit ang truck na ito at siguradong makakakuha sila dito ng impormasyon kung saan dinala si Atsushi. Kausap din nila si Junichiro na binabantayan ng Karma Transit ngunit bigla siyang may napansin. Pinuntahan niya kaagad ang opisina ng Karma Transit at nakita niya sa loob ang mga wala ng buhay na mga empleyado dito. Dahil dito ay kinausap na ni Yakichi si Rampo para hanapin ang kinaroroonan ni Atsushi. Sa una ay ayaw pa ni Rampo pero nang sinabi na ni Yakichi na pupurihin niya si Rampo ay kaagad itong pumayag. Ayon kay Rampo na kasalukuyang nasa karagatan ngayon si Atsushi kaya naisip kaagad nila na ilalabas si Atsushi ng bansa. Naatasan ni Yakichi si Kunikida para puntahan ang kinaroroonan ni Atsushi at iligtas ito. Nang matanggal ni Dazai ang pagkakagapos sa kanya ay biglang sumugod si Chuya. Naglaban sila sandali at dito na sinabi ni Dazai ang rason bakit niya sinadyang magpadakip. Ito ay dahil gusto niyang malaman kung sino ang taong gustong bumili kay Atsushi sa halagang 7 bilyon. Sinabi din ni Dazai na magkakaroon ng pagpupulong kinabukasan ang 5 executives ng Port Mafia. Ikinagulat ito ni Chuya dahil nangyayari lang umano ang pagpupulong na ito ng isang beses sa loob ng maraming taon. Nabanggit din ni Dazai ang sulat na ipinadala niya sa Mafia Upper Echelons na may nakalagay na kung mamatay siya ay mailalantad ang sekreto ng Port Mafia sa publiko. At ito marahil ang rason bakit biglang nagpatawag ng pagpupulong ng mga executives. Dahil dito ay walang nagawa si Chuya kundi hayaan na lang si Dazai at sinabi din niya kung saan makikita ni Dazai ang impormasyon tungkol sa taong gustong bumili kay Atsushi. Binuksan naman ni Kyoka ang container van kung saan nakalagay si Atsushi at bigla siyang hinablot ni Akutagawa. Tinutukan ng baril ni Kyoka si Akutagawa ngunit nasira lang ito ng Rashomon at nasakal siya ni Akutagawa. Pagkadating ni Kunikida ay narinig kaagad ni Atsushi ang boses nito at dito na pinasabog ni Kyoka ang barko. Pagkasabog nito sa kanilang banda ay tumilapon si Atsushi papunta sa gilid ng barko at dito niya nakita si Kunikida. Gusto ni Kunikida na umalis na sa barko si Atsushi at sumama sa kanya para tumakas. Ngunit hindi kayang iwan ni Atsushi si Kyoka kaya binalikan niya ito. Papatayin na sana ni Akutagawa si Kyoka ngunit nailigtas ito ni Atsushi. Pagkababa ni Atsushi kay Kyoka sa gilid ay nag-umpisa na ang laban nilang dalawa. Dahil sa nakakalamang si Atsushi sa close combat ay minabuti ni Akutagawa na lumayo kay Atsushi at atikihin si Atsushi mula sa taas ng kanyang Rashomon. Nagawang matamaan si Atsushi ng Rashomon at nasabugan naman siya sa pinagbagsakan niya.
Ngunit bigla na lang lumitaw si Atsushi sa likod ni Akutagawa kaya napurohan dito si Akutagawa ng suntok ni Atsushi. Naalala ni Akutagawa ang mga panahong sinasanay siya dati ni Dazai. Nang maalala niya ulit ang sinabi ni Dazai na mas malakas sa kanya si Atsushi ay nagwala ito at ginamit kay Atsushi ang isang atake ng Rashomon na Higenzakura. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat kaya nagulat na lang si Akutagawa. Muli silang naglaban at kahit ang Sawarabi ay hindi pa din umuobra kay Atsushi. Pagkalusob ni Atsushi ay ginamit naman ni Akutagawa ang Ajito. Nang mahuhulog na si Atsushi ay ginamit niya ang kanyang buntot para makakapit kay Akutagawa. Umatake si Atsushi at kaagad na ginamit ni Akutagawa ang Devoured Space ngunit nabasag pa rin ito ng atake ni Atsushi kaya dumiretso ito sa mukha ni Akutagawa at nahulog sa dagat. Nang mahulog si Atsushi ay tinulungan siya ni Kyo-oka at pagkahulog nila ng barko ay nasalo naman sila ni Kunikida. Pagkadating ni Dazai sa silid na sinasabi ni Chuya ay nagulat siya nang makita ang pangalan ng organisasyon na gustong bumili kay Atsushi. Nababahala si Atsushi na baka hindi maging maganda ang tingin ng iba sa ahensya kay Kyo-oka. Ngunit pagkapasok niya sa ahensya ay nagkakatuwaan pala ang mga ito kasama si Kyo-oka at kahit din ang mas estrikto na si Rampo. Napatanong si Atsushi kung sino ang nagpatawag kay Kyo-oka sa ahensya at sumagot kagad dito si Yakichi. Ayon kay Yakichi na buti na lang ay sinubukan ng Port Mafia na burahin ang pagkakakilanlan ni Kyo-oka dahilan para hindi na matunto ng mga pulis si Kyo-oka. Nakiusap si Kyo-oka kay Yakichi na payagan siyang manatili sa ahensya at pati si Atsushi ay nakiusap din kaya pumayag na din si Yakichi. Samantala sa Port Mafia naman ay naisalba nila si Akutagawa ngunit nagtamo ito ng mga bali sa iba't ibang parte ng katawan at kasalukuyang comatose. Kinausap ng leader ng Port Mafia si Ichiyo tungkol kay Akutagawa at sa naging palpak nila sa misyon kay Atsushi. Nang makabalik na sa ahensya si Dazai ay sinabi niya ang lahat ng nakuha niyang impormasyon tungkol sa organisasyon na tinatawag na The Guild na siyang gustong bumili kay Atsushi. Bigla silang nakarinig ng helicopter at sakay nito ang leader ng The Guild na si Francis at ang dalawa pang miyembro nito. Kinausap ni Francis si Yakichi para bilhin sana ang ahensya ngunit hindi niya ito napapayag. Bago pa umalis sila Francis ay sinabi nito na abangan umano nila bukas ang gagawin niya. Sinamahan sila ni Kenji pababa ngunit pagkadating nila sa baba ay wala na si Kenji. Kinabukasan ay nakita nila sa TV ang balita ng biglang pagkawala ng isang gusali na ginagamit ng Port Mafia. Inatasan ni Kunikida sila Junichiro at Atsushi na hanapin si Kenji. Habang tumitawid sila kasama si Naomi ay nawala na lang bigla si Naomi. Nakita ni Junichiro ang isang miyembro ng The Guild na si Lucy at nang hahawakan na niya ito ay bigla silang napunta sa loob ng dimensyon na nilikha gamit ang kapangyarihan ni Lucy. Nakita ni Junichiro sila Kenji at Naomi sa loob ng isang silid dito ngunit ayon kay Lucy ay mabubuksan lang ito gamit ang susi. Pwede din umano silang lumabas gamit ang isa pang pinto dito kung ayaw nilang mailigtas ang mga kasama nila. Gusto ni Lucy na maglaro sila ng habulan at inilabas niya ang isang malaking manika na tinatawag niyang si Anne na siyang magiging taya. Sa takot ng ibang tao ay mabilis silang nagsitakbuhan palabas ng isang pinto dito. Sinabihan naman ni Atsushi ang isa pang lalaki na lumabas na lang din ngunit ayon sa lalaking ito ay may hinahanap siyang bata at baka nakakulong din ito kasama nila Naomi. Ipinakita ni Lucy ang susi sa silid na ito at kung mabuksan umano nila ang silid bago sila madakip ni Anne ay panalo na sila at ibabalik niya sila Naomi. Kinuha ni Atsushi ang susi at pagkaumpisa ng laro ay kaagad na nadakip si Junichiro. Ginamit naman ni Atsushi ang kanyang kapangyarihan para hindi siya kaagad madakip ni Anne. Nang makalapit na siya sa pinto para buksan ito ay bigla naman siyang inatake ng susi na nagbago ng anyo. Dito na napagtanto ni Atsushi na sa simula pa lang ay wala na talaga silang pag-asa na manalo. Habang iniiwasan ni Atsushi na madakip ni Anne ay naisip niyang lumabas na lang at humingi ng tulong kina Dazai. Nang mahahawakan na niya ang doorknob ay bigla naman siyang pinigilan ng lalaking kasama nila. Ayon sa kanya ay hindi umano magandang ideya na lumabas siya sa pinto na ito at sa halip ay binigyan niya ng payo si Atsushi kung paano tatalunin si Lucy. Kinuha ni Atsushi ang tali na ginamit ng lalaki para pigilan siya. Biglang umatake si Anne at nagulat si Atsushi na dalawa pala ito kaya nahuli siya nito at kaagad na ipinasok sa silid. Susubukan din sana ni Lucy na hulihin ang lalaki ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa matinding aura na nilalabas ng lalaki na ito at kahit si Anne ay hindi makagalaw. Ayon sa lalaki na ito ay talo na umano si Lucy at nang tiningnan ni Lucy ang pinto ay isa lang pala itong peking pinto na nilikha ni Junichiro nang bumukas ang tunay na pinto para sana ipasok si Atsushi. Dito na hinila ni Atsushi ang tali na naikabit niya kay Lucy nang magkasalubong sila. Sinabay ni Atsushi si Lucy sa loob ng silid dahilan para makalabas silang lahat sa dimensyon na ito.
Nang makita ni Atsushi si Lucy ay nilapitan niya ito ngunit kaagad itong umalis. Nakita na din ng lalaki ang hinahanap niyang bata at dumating din dito si Kyoka. Pagkaalis ng lalaki at ng bata ay nanginig si Kyoka at bakas sa mukha nito ang sobrang takot. Pumasok ang lalaki at ang bata sa isang masikip na eskinita at ilang metro lang ay nakita nila ang patay na katawan ng miyembro ng The Guild na pinalilibutan ng mga miyembro ng Port Mafia. Ang lalaki palang ito ay ang leader ng Port Mafia na si Ogay at sinabi nito sa lahat na uubusin nila ang lahat na kumakalaban sa kanila kahit ang The Guild pa o ang Armed Detective Agency. Ipinakita dito ang mga panahong miyembro pa ng Port Mafia si Dazai. Isa siya sa executive ng Port Mafia at malapit din siya sa dalawa pang miyembro ng organisasyon na sila Oda at Ango. Nasa mababang ranggo ng organisasyon lang si Oda habang si Ango naman ay isa sa intelligence officer ng Port Mafia. Isang araw ay ipinatawag si Oda ni Ogay sa opisina nito at naatasan siya na hanapin ang nawawala nilang miyembro at ito pala ay si Ango. Binigyan ni Ogay si Oda ng Silver Oracle para pwede din niyang mahinga ng tulong kahit ang mga executives ng Port Mafia. Pinuntahan ni Oda ang tinutuluyan ni Ango at nagbabaka sakali na baka may makita siya dito na makakatulong sa misyon niya. Nang mapansin niya ang ventilation shaft ay binuksan niya ito at may nakapa siyang safe box. Gamit ang kapangyarihan niyang flawless ay nakita niya ang mga susunod na mangyayari sa kanya kaya kaagad siyang nakaiwas at nakapagtago. Tinawagan niya si Dazai para magpatulong na madakip ang umatake sa kanya. Habang nasa eskinita ay inatake siya dito at ilang sandali lang ay dumating din ang isa pang kasamahan nito. Nang papalapit na ang mga ito kay Oda ay dumating sila Dazai at pinaulanan ang mga ito ng bala. Dito ay sinabi ni Dazai kay Oda na posibleng mga miyembro o mano ang mga ito ng organisasyon na tinatawag na Mimic na kasalukuyan niya ding iniimbestigahan. Nabanggit naman ni Oda na baka ang safe box na nakuha niya sa tinitirahan ni Ango ang pakay ng mga ito. Binuksan ito ni Dazai at nagulat sila nang makita ang isang baril na kapareho sa ginagamit ng Mimic. Nagtaka si Oda bakit may tinatago si Ango na ganitong baril ngunit ayon kay Dazai ay posibleng nakuha ito ni Ango habang nasa operasyon o baka ang Mimic mismo ang naglagay nito sa silid ni Ango. Matapos kumain ni Oda sa isang kainan ay binisita niya ang mga bata na kanyang sinusuportahan na nakatira lang sa taas nito. Matapos niyang makipagkulitan saglit sa mga bata ay bumaba siya ulit at naabutan niya dito si Dazai. Dito ay sinabi ni Dazai na isang organisasyon mula sa ibang bansa ang Mimic at pinaghahanap ng gifted agency ng England na Order of the Clock Tower. Alam na din umano ito ni Ogay at natasan siya na pangunahan ang anti-Mimic strategy kaya inumpisahan niya din kaagad ito. Napag-alaman din nila na si Ango ang nagbigay ng passcode sa isang storage unit ng Port Mafia na sinalakay ng Mimic. Biglang may tumawag kay Dazai para ipaalam na patungo na umano ang Mimic sa lugar na kung saan may nakahanda siyang patibong. Pagkadating ng Mimic sa isang kasino ay may binuksan sila dito ngunit hindi nila alam na isa lang itong patibong na inihanda ni Dazai. Pagkadating ni Dazai ay wala na ni isa ang buhay sa mga ito kaya humihingi si Dazai ng paliwanag sa mga tauhan niya. Dito na pumasok si Akutagawa at sinabi na siya umano ang may kagagawan nito dahil sa biglaang pagkagising ng isa sa mga ito. Habang nagpapaliwanag si Akutagawa ay bigla naman siyang sinuntok ni Dazai. Ayon kay Dazai na sa ginawa ni Akutagawa ay nawala ang pagkakataon nilang makakuha ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. Dagdag pa niya na kung uulitin pa ito ni Akutagawa ay 2 suntok at 5 bala na ang matatanggap ni Akutagawa. Tinawagan ni Dazai si Oda para papuntahin sa isang lugar na posibleng kinaroroonan ni Ango. Pagkapasok niya sa loob ay nakita niya si Ango na nakagapos kaya pinakawalan niya ito kaagad. Habang pababa na sila ay nakita ni Oda ang pagsabog kaya nag-iba sila ng dinaanan. Nakalabas sila ng ligtas at dito na din sinabi ni Ango na tanging si Ogay lang umano ang may alam ng pagiging espiya niya sa Mimic. Ilang sandali lang ay may bola silang nakita sa likod ni Oda at nang hawakan ito ni Oda ay nakita niya ang pagkalason niya matapos hawakan ang bola na ito. Hindi na ito naiwasan pa ni Oda kaya kaagad siyang nanghina at may mga dumating din na mga sundalo dito. Nilapitan ni Ango si Oda at sinabi na lahat umanong impormasyon ng Mimic na sinabi niya ay totoo. Matapos magpasalamat ni Ango kay Oda ay umalis ito kasama ang mga sundalo. Nang magising si Oda ay nasa isang hospital na siya at nandito din si Dazai. Sinabi ni Oda ang tungkol sa mga nangyari nang iligtas niya si Ango kaya napaisip si Dazai na baka special black ops ito ngunit alam niyang walang kinalaman ang mga ito sa Mimic. Sinabi din ni Dazai na nagpa siya ang mga top executives na atikihin ang Mimic at kasalukuyan na din itong ginagawa nila Akutagawa. Nagtaka si Dazai na maghanda si Oda at ayon kay Oda na sasama din siya sa operasyon na ito. Habang nakikipaglaban sila Akutagawa sa mga miyembro ng Mimic ay dito na din nagpakita ang leader ng Mimic na si Jid.
Naglaban silang dalawa ngunit hindi matamaan ni Akutagawa si Jade hanggang sa mabaril siya nito sa hita. Papatayin na sana ni Jade si Akutagawa nang dumating dito si Oda at natamaan nito ang dalawang baril ni Jade na ikinagulat na lang ni Jade. Binuhat ni Oda si Akutagawa para tumakas sila at nakita ni Oda ang pag-atake sa kanya ni Akutagawa dahilan para mabitawan niya ito. Dahil naiinggit si Akutagawa sa pagkakaibigan nila Dazai at Oda at sa pagkilala ni Dazai sa kakayahan ni Oda ay inatake niya uli si Oda ngunit pinatulog lang siya sa isang suntok ni Oda. Dumating dito si Jade at gustong makipaglaban kay Oda dahil nakita niya na umano kay Oda ang kanyang hinahanap. Nang makita ni Oda ang mga mangyayari ay nagulat siya dahil natatamaan pa rin siya kahit umiiwas na siya. Dito na sinabi ni Jade na pareho sila ng kapangyarihan ni Oda na kayang makita ang hinaharap. Dagdag pa niya na si Oda lang ang may kakayahan na mapatay siya at tapusan ang labanan sa pagitan ng Port Mafia at Mimic. Ngunit nilinaw ni Oda na hindi siya makikipaglaban kay Jade at nandito lang siya para tulungan ang kasamahan niya. Sinabi ni Jade ang gusto nilang mangyari at ito ay makahanap umano ng lugar na karapat-dapat para sa kanilang kamatayan at si Oda lang umano ang makakapagbigay nito sa kanila. Biglang binaril ni Jade si Akutagawa kaya kaagad itong hinarangan ni Oda. Dahil may suot na bulletproof vest si Oda ay hindi siya natabla ng bala. Nilapitan ni Jade si Oda ngunit hindi niya magawang mapatay si Oda dahil ito lang ang alam niyang makakatulong sa minimithi nila kaya umalis na lang siya. Nagkita-kita ulit sila Dazai, Oda at Ango at dito na sinabi ni Ango na miyembro siya ng Gifted Special Operations Division. Nagpaalam na sa kanila si Ango at ito na din ang huli nilang naging inuman sa bar na ito. Bibisitahin sana ni Oda ang kainan at mga bata nang pagkapasok niya sa kainan ay nagkalat na dito at nakita niya ang may-ari dito na duguan na. Kaagad siyang umakyat para puntahan ang mga bata ngunit wala na ang mga bata dito. Pagkadungaw niya sa bintana ay nakita niya sa isang van ang mga bata na umiiyak. Kaagad niya itong pinuntahan ngunit bago siya makalapit sa van ay bigla itong sumabog. Dito na nagdesisyon si Oda na labanan na ang Mimic. Nakipagpulong naman ang hepe ng Gifted Special Operations Division na si Tanide kay Ogay tungkol sa request nito sa Port Mafia para pabagsakin ang Mimic. Ngunit ayon kay Ogay nasusunod lang siya dito kung maibibigay din ni Tanida ang kanyang gusto na kaagad namang inilabas ni Tanida. Bago makaalis si Oda ay sinubukan muna ni Dazai na pigilan siya ngunit hindi pa rin siya nagpapigil. Habang nasa daan ay nagkabanggaan sila ni Rampo at dito ay sinabi ni Rampo sa kanya na huwag umano siyang tumuloy sa pupuntahan niya dahil ikakamete niya ito ngunit tanggap na ito ni Oda. Pagkadating ni Oda sa hideout ng Mimic ay kaagad niyang napatay ang mga bantay sa labas. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay madali niya lang din naubos ang iba pang bantay sa loob. Kinausap naman ni Dazai si Ogay para hilingin na bumuo ng squad para ipadala sa hideout ng Mimic at iligtas si Oda. Nang ipakita ni Ogay ang itim na sobra na ibinigay ni Tanida ay nakuha kaagad ni Dazai ang ibig sabihin nito. Ang laman pala ng sobra na ito ay ang gifted business permit at plinano lahat ni Ogay simula sa pagtulong sa Mimic na makapasok ng bansa para umaksyon ang Gifted Special Division na makipagtulungan sa Port Mafia at siya din ang dahilan bakit nalaman ng Mimic ang tungkol sa mga bata na sinusuportahan ni Oda. Ito ay para mapilitan si Oda na kalabanin si Jade dahil si Oda lang ang natatanging gifted na kayang tumapat sa kapangyarihan ni Jade. Paalis na si Dazai nang susubukan sana ni Ogay na pigilan siya ngunit ayon kay Dazai ay kailangan niya umanong puntahan si Oda dahil kaibigan niya ito. Nang makarating si Oda sa silid na kinaroroonan ni Jade ay kaagad din silang naglaban. Gamit ang kani-kanilang kapangyarihan ay napilitan silang maglaban ng malapitan. Dumating din dito ang ibang miyembro ng Mimic at Port Mafia ngunit parehas lang silang naubos. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa puntong parehas nilang natamaan ang isa't isa. Namatay kaagad si Jade at pagkahandusay ni Oda ay dumating na dito si Dazai. Bago bawian ng buhay si Oda ay sinabihan niya si Dazai na tahakin ang buhay kung saan makakatulong siya sa mga tao lalo na sa mga mahihina. Isang araw ay kinausap ni Dazai si Tanida para tanungin kung may alam ito na pwede niyang pasukan na trabaho na pwede siyang makatulong sa mga tao. Naisip ni Tanida ang Armed Detective Agency at ito ang inirekomenda niya kay Dazai. At dito na nagumpisa ang pagiging miyembro ni Dazai ng Armed Detective Agency. Mabalik tayo sa kasalukuyan at dito ay naatasan si Kyo-oka na dalhin ng isang sobra sa isang judge bilang una niyang trabaho sa ahensya. Sinamahan siya ni Atsushi at matapos nilang maihatid ang sobra ay nagpahinga muna sila sa isang plaza. Biglang may tumawag sa daladalang cellphone ni Kyo-oka at nang masagot ito ay may nagsalitang babae at inutusan ng Demon Snow na atikihin si Atsushi. Ito pala ay si Kuyo na isa din sa executive ng Port Mafia. Nang paalis na sila ni Kyo-oka ay bumangon si Atsushi at inatake si Kuyo ngunit naunahan siya ng Golden Demon ni Kuyo.
Muling umatake ang Golden Demon kaya hindi na makagalaw si Atsushi. Pumayag si Kyo-oka na sumama na kay Kuyo ngunit biglang inatake ni Kyo-oka si Kuyo. Nagawang maaga ni Kyo-oka ang cellphone ni Kuyo at gamit ito ay inutusan ni Kyo-oka ang Demon Snow para labanan ang Golden Demon. Habang naglalaban ang dalawang demon ay naglalaban din sila Kyo-oka at Kuyo. Nang mabanggit ni Kuyo ang nakaraan ni Kyo-oka at ang pagpatay nito sa kanyang mga magulang ay nalaglag niya ang cellphone ni Kuyo dahilan para mawala na din ang Demon Snow. Dumating din dito ang iba pang miyembro ng Port Mafia. Bigla namang may lumipad papunta sa kanila na sasakyan at ito pala ay sila Kenji at Kunikida. Ilang sandali lang ay dumating naman ang dalawang miyembro ng The Guild na sila John at Lovecraft. Biglang may nahulog papunta sa kanila at pagkatingin nila sa taas ay nandito din ang apat pang miyembro ng The Guild na sila Nathaniel, Margaret, Herman at Mark. Kaagad na pinaputukan ni Kuyo ang mga ito ngunit pare-parehas silang hindi nakaporma sa mga ito. Nang magising si Atsushi ay nasa ahensya na siya at uumpisahan na ni Yoshino ang pagpapagaling sa kanya. Mabilis silang tatlong napagaling at dumating dito si Yakichi para kumustahin sila at kaagad ding umalis. Ipinaalam ni Chuya kay Ogay ang pagdala ng ahensya kay Kuyo at nagbigay ng utos si Ogay na ipapatay si Yakichi. Nang magising si Kuyo ay nasa tabi niya sila Dazai at Atsushi. Natanong nito ang sitwasyon ni Kyo-oka ngunit ayon kay Atsushi ay nawawala umano ito. Pinalabas muna ni Dazai si Atsushi para tanungin mag-isa si Kuyo sa binabalak na gawin ng Port Mafia. Ayaw naman itong sabihin ni Kuyo ngunit may naisip na paraan si Dazai. Habang kausap ni Yakichi si Kunikida tungkol sa pansamantala nilang lilipatan ay tinambangan si Yakichi ng mga miyembro ng Port Mafia. Ngunit mabilis lang itong napatulog lahat ni Yakichi. Pagkadating ni Yakichi sa simbahan na pansamantala nilang opisina ay dito na niya pinaumpisahan kay Dazai ang pagpapaliwanag sa sitwasyon at ang estratehiya na gagawin nila para labanan ng Port Mafia at ang The Guild. Ayon kay Dazai na magkakaroon sila ng defensive at offensive team. Ipinaalam kaagad ni Chuya kay Ogay ang palpak na assassination kay Yakichi ngunit may radioactive tracking element pala silang nilagay sa mga damit ng mga assassins dahilan para matrack nila ang kinaroroonan ni Yakichi at baka ito din umano ang hideout ng ahensya. Habang nasa barko ng The Guild sila Nathaniel at Margaret ay nakatanggap sila ng sulat mula kay Ogay. Nakasaad sa sulat ang pagbomba sa kanilang barko at ang panganib sa buhay nila Nathaniel at Margaret. Nahuli ng kanilang mga tauhan si Koji at ilang sandali lang ay may dumating na helicopter na may dalang maraming lemon bomb at ibinagsak ito sa barko. Nagawang makaalis nila Nathaniel at Margaret sa barko ngunit bigla naman silang inatake ni Akutagawa. Napurohan nito si Margaret at naglaban naman sila Nathaniel at Akutagawa. Gamit ang kapangyarihan ni Nathaniel na The Scarlet Letter ay natatapatan nito ang Rashomon ni Akutagawa. Pagkabangon naman ni Margaret ay ginamit nito kaagad kay Akutagawa ang kapangyarihan niyang Gone with the Wind ngunit kaagad din siyang natalo ni Akutagawa. Nang aatake na si Akutagawa kay Nathaniel ay biglang sumampong ang hindi pa magaling na natamong mga pinsala ni Akutagawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Nathaniel na atikihin si Akutagawa ngunit nagagawa pa rin ni Akutagawa na tapatan ang mga atake ni Nathaniel. Pagka-atake muli ni Nathaniel ay ginamit na ni Akutagawa ang Jaws of Endless Gate at hinarangan ito ni Margaret para maisalba si Nathaniel. Habang sa kampo naman ng ahensya ay nalaman nila ang pagbisita ni Chuya. Pinaharap ni Yakichi sila Yosano at Kenji kay Chuya at dito na ipinakita ni Chuya ang litrato ng dalawang miyembro ng The Guild. Ayon kay Chuya napapunta na ang dalawang ito sa lokasyon na nakalagay sa likod ng litrato. Pagkakataon na umano ito ng ahensya para tambangan ang mga ito. Dito lang nalaman nila Yakichi na ang ginawang pain pala nila Chuya at Ogay ay ang mga staff ng ahensya kaya siguradong pupuntahan ito ng The Guild. Ayon kay Chuya ay may oras pa sila Yakichi na paalisan sa lugar ang kanilang mga staff na kaagad ding iniutos ni Yakichi kina Haruno at Naomi. Kaagad silang umalis ng bahay at ilang sandali lang ay dumating na dito sila John at Lovecraft. Gamit ang kapangyarihan ni John ay nalaman niya ang kinaroroonan nila Naomi. Ginamit niya ang mga ugat para mapigilan ang sasakyan nila Naomi. Nang makakita si Lovecraft ng Snow ay dito na nagpakita si Kunikida na kaagad binaril sila Lovecraft at John. Tinulungan ni Junichiro sila Naomi na makaalis sa sasakyan at pinatakbo sila papunta sa train. Habang tinututukan ng baril ni Kunikida si John ay bumangon naman si Lovecraft at pinagbabaril ulit ito ni Kunikida ngunit hindi ito tinatablan. Ginamit ni Lovecraft ang kanyang kapangyarihan at mabilis niyang nadakip sila Kunikida at Junichiro. Nagawa naman ni John na madakip sila Haruno at Naomi. Nakita nila John ang isang truck na papalapit sa kanila at hindi nila alam na ginagamit na pala ni Junichiro ang kapangyarihan nito para makagawa ng ilusyon dahilan para hindi makita ng driver ng truck sila John at Lovecraft.
Nabangga ng truck sila John at Lovecraft kaya nakatakas sila Kunikida at Junichiro at matagumpay din na nakasakay ng train sila Haruno at Naomi. Nang makapasok sila Naomi sa train ay nakasalubong nila ang isang bata na may daladalang nakakatakot na manika. Habang hinihintay nila Dazai at Atsushi sila Naomi ay nagpaalam muna si Dazai para mag-CR. Alam na pala ni Dazai na minamatyagan sila ni Ichiyo at Jin kaya hinarap niya ang mga ito. Sinabi ni Ichiyo kay Dazai ang pinapasabi ni Ogai kung gusto pa ba umano ni Dazai na bumalik ng Port Mafia. Natawa lang dito si Dazai at ayon kay Ichiyo ay misyon din nila na protektahan si Dazai. Ito ay dahil pinakawalan pala ng Port Mafia ang isa nilang miyembro na si Q na ikinagulat naman ni Dazai. Pagkadating ng train ay nagkita kaagad sila Atsushi at sila Naomi. Ipinakilala nila Naomi kay Atsushi ang nakilala umano nila sa loob ng train. Pagkalabas ng bata ay nabangga niya si Atsushi at ipinakita niya ang mga sugat na nagdurugo sa kanyang braso. Ito pala ang miyembro ng Port Mafia na kasalukuyang pinag-uusapan nila Dazai at Ichiyo. Sinakal ni Haruno si Atsushi kaya napilitan si Atsushi na patulugin si Haruno. Ayon kay Dazai na may kapangyarihan si Q na makontrol ang pag-iisip ng taong nakasakit dito. Dahil nagawang masaktan ni Atsushi si Q nang magbanggaan sila ay hindi alam ni Atsushi na siya pala ang nakontrol ni Q at hindi sila Haruno at Naomi. Napagtanto ito ni Atsushi matapos siyang sigawan ni Dazai. Kaagad na tinanggal ni Dazai ang kapangyarihan sa manika kaya nakabalik sa katinoan si Atsushi. Pagkaalis ng train ay sumabay din dito si Q para umalis. Habang nagsisisi si Atsushi sa kanyang nagawa ay nilapitan siya ni Dazai at sinampal. Sinabi ni Dazai na tatapatan nila ang ginagawa ng kanilang mga kalaban. Habang nasa ahensya si Atsushi at kausap si Kuyo ay kinausap naman ni Dazai si Ango. Naisip kaagad ni Kuyo na isang malakas na kakampi ang Gifted Special Operations Division sakaling maging kakampi ito ng ahensya. Pinag-usapan nila Dazai at Ango ang tungkol sa The Guild. Pagkahinto nila ay napansin ni Dazai na papalapit na sa kanila ang isang sasakyan at binunggo sila nito. Habang hinihintay ni Atsushi si Dazai ay biglang dumating dito si Francis. Naglaban silang dalawa ngunit nabugbog lang si Atsushi. Nang dadalhin na ni Francis si Atsushi ay dito na nagpakita si Kyooka. Inatake ni Kyooka si Francis dahilan para magkaroon si Kyooka ng pagkakataon para itakas si Atsushi. Nang makarating sila sa daungan ay naabutan sila dito ni Francis kasama si Herman. Binaril ni Mark si Atsushi na kaagad nawala ng malay at gayon din ang kamay ni Kyooka para hindi na ito makaatake. Inilabas ni Herman ang Moby Dick at sumakay sila dito kasama si Atsushi. Pagkaalis ng Moby Dick ay dumating naman ang mga pulis para hulihin si Kyooka. Nakita ni Q si Lovecraft at balak niya sanang gamitan din ito ng kanyang kapangyarihan ngunit nagulat na lang siya na hindi ito tumalab kay Lovecraft. Nagising na si Nathaniel makalipas ang ilang araw ngunit si Margaret ay comatose pa din. Nagpa siya si Francis na isagawa na ang emergency plan na ginawa ni Luisa. Ang emergency plan na ito ay maglalagay sa pagkawazek ng buong Yokohama. Dinala naman ni Lovecraft si Q sa hideout nila ni John at gamit ang kapangyarihan ni John ay kaya niyang maipaza sa mga tao ang curse mula sa kapangyarihan ni Q. Sa galit ni Q ay nagamit niya ang kanyang kapangyarihan at nalaman kaagad ito ni Francis habang kausap si Atsushi. Sinira ni Francis ang manika na hawak-hawak niya kaya umepekto na ito sa mga tao sa syudad. Habang sinisilip ni Atsushi ang nangyayari sa syudad ay binisita siya ni Lucy na daladala ang manika. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa kanika nilang mga nakaraan. Dahil sa mga sinabi ni Atsushi ay ginamit ni Lucy ang kanyang kapangyarihan para mapunta sila sa silid ni Lucy. Ayon kay Atsushi na magagawa pa nilang may salba ang syudad basta mahawakan lang ni Dazai ang manika. Nagpa siya si Lucy na tulungan si Atsushi at binigyan niya ito ng parachute at ibinigay niya din ang manika. Pinalabas niya si Atsushi sa pinto na konektado sa gilid ng Moby Dick. Nalaman naman ito kaagad nila Francis kaya pinahanda niya ang anti-air cannons. Habang pababa si Atsushi ay nakita niya sa baba ang Port Mafia na sinusubukang kontrolin ang sitwasyon ng syudad. Naatasan si Mark para pigilan si Atsushi at nasira niya ang parachute ni Atsushi. Akala nila Mark ay hindi na makakaligtas pa si Atsushi mula sa taas na pagkakahulog ngunit nagamit ni Atsushi ang kapangyarihan niya kaya matagumpay siyang nakalanding. Kaagad na pinaulanan ni Mark si Atsushi hanggang sa matamaan nito ang oil truck sa harap ni Atsushi. Nang mawawalan na ng malay si Atsushi ay dito na dumating si Dazai at kaagad na tinanggal ang kapangyarihan ni Q sa manika. Inactivate din niya ang sensor jammer na inihanda niya para hindi na sila matrak pa ni Mark. Katapos ay dinala muna ni Dazai si Atsushi sa subway para makapagtago. Dito ay sinabi ni Atsushi kay Dazai ang nakita niyang ginagawang pagprotekta ng Port Mafia sa syudad.
Kaya nagbigay siya ng suhestyon kay Dazai na makipag-alyansa sila sa Port Mafia para talunin ang The Guild. Kinausap din ni Atsushi si Yakichi tungkol dito kaya naatasan ni Yakichi si Dazai para imbitahan sa isang pagpupulong si Ogai. Pinakawalan ni Dazai si Kuyo at ito ang inutusan niya para magdala ng imbitasyon kay Ogai. Nang magkita sila Yakichi at Ogai ay diretsahan kaagad sinabi ni Yakichi ang sadya niyang pakikipag-alyansa para talunin ang The Guild. Ayon sa kanya ay hindi siya sang-ayon sa planong ito ngunit isa umanong miyembro ng ahensya na paulit-ulit ng inatake ng Port Mafia ang nakiusap sa kanya kaya pinakinggan niya ito. Hindi kaagad sumang-ayon dito si Ogai kaya hinamon siya ni Yakichi at nagkaroon sila ng madaliang laban. Nalaman na lang nila Ogai na ginamitan na pala sila ng kapangyarihan ni Junichiro. Bago umalis sila Ogai ay sinabi ni Yakichi na plano ng ahensya na i-recover si Q mula sa The Guild. Kinagabihan ay pinuntahan ni Dazai ang kinaroroonan ni Q ngunit inaabangan na pala siya dito nila John at Lovecraft. Habang nakikipag-usap si Dazai kay John ay biglang dumating dito si Chuya at inatake ang mga kasama nila John. Inutusan pala ni Ogai si Chuya na makipagtulungan kay Dazai para mailigtas si Q. Mabilis na ubos ni Chuya ang mga kasama nila John at nang aatake na si John kay Chuya ay pinigilan lang ito ni Dazai kaya nagawang masipa ni Chuya si John. Habang palabas na sila ng bahay matapos makuha si Q ay inatake naman si Chuya ni Lovecraft. Inilabas ni Lovecraft ang lahat na kapangyarihan niya dahilan para mag-transform ito bilang dambuhalang halimaw. Naisip ni Dazai na gamitin ang ginawa nila dati na naging dahilan kaya tinawag silang The Devastating Rivals. Ito ay ilabas ni Chuya ang totoo niyang kapangyarihan na hindi niya kontrolado at kung matalo na ang kalaban ay gagamitin na ni Dazai ang kapangyarihan niya para pahintuin si Chuya. Wala nang magawa si Chuya kundi sundin ang plano ni Dazai. Habang nilalabanan ni Chuya si Lovecraft ay nilapitan ni Dazai si John. Nalaman ni Dazai mula kay John na matatalo lang si Lovecraft kung sa loob nila ito aatakihin. Dito na pinasabog ni Dazai ang bomba na tinanim niya sa katawan ni Lovecraft at sinundan kaagad ito ng malakas na atake ni Chuya. Nang matalo si Lovecraft ay nagpatuloy pa din sa pagwawala si Chuya kaya pinatigil na ito ni Dazai. Nakakuha ng impormasyon si Rampo tungkol sa Moby Dick kaya nagplano sila ni Dazai kung paano nila ito mapapasok nang hindi mahahalata. Naisip ni Dazai si Atsushi at sinangayunan naman ito ni Rampo gamit din ang Light Snow ni Junichiro. Ipinaliwanag ni Dazai kay Atsushi ang plano at mga gagawin niya sa loob ng Moby Dick. Binisita ni Dazai si Ango sa hospital para tanungin ang tungkol kay Kyoka at sa pagkakadakip nito ng mga pulis. Gusto sana ni Dazai na mabawi muna nila si Kyoka bago sila makipaglaban ulit sa The Guild. Ayon naman kay Ango na posibleng pakawalan si Kyoka sakaling mapatunayan na opisyal na miyembro ng ahensya si Kyoka. Habang papunta na sila Atsushi at Junichiro sa helicopter na gagamitin nila sa misyon ay dito lang dinalaman ni Atsushi mula kay Junichiro na hindi pa pala opisyal na miyembro ng ahensya si Kyoka. Ayon kay Junichiro ay kailangan pa umanong pumasa ni Kyoka sa entrance exam na katulad sa ginawa kay Atsushi. Pagkadating nila sa isang library ay may sekretong pinto dito papunta sa kinaroroonan ng helicopter na gagamitin nila na tinatawag na Nightbird. Nang malapit na sila sa Moby Dick ay ginamit na ni Junichiro ang Light Snow. Ayon kay Junichiro na gagamitin nilang pagkakataon ang 130 segundo na nakadisable ang mga sensor ng Moby Dick habang ipinapasok ang helicopter ng The Guild. Pagkabukas ng helicopter ay nakita nila ang mga wala ng buhay na mga sakay nito at kagagawan pala ito ni Akutagawa. Matagumpay na nakapasok si Atsushi sa loob ng Moby Dick at habang kausap si Dazai ay nagtataka siya na walang mga bantay dito. Nakarating siya sa silid kung saan naghihintay si Herman. Ayon kay Herman na nakaalis na umano ng Moby Dick halos lahat ng miyembro ng The Guild. Dagdag pa niya na sunod na atake ng The Guild ay magiging abo na ang lahat na kalaban ng The Guild kasama ng Moby Dick. Dito lang nalaman ni Atsushi na babagsak na pala ang Moby Dick at wala ng isang oras ang nalalabi. Narinig ni Dazai ang lahat na pag-uusap nila Atsushi ngunit ayon kay Dazai ay tuloy pa din ang plano at si Atsushi ang pipigil sa pagbagsak ng Moby Dick. Napagtanto kagad ni Atsushi na alam na ni Dazai na ito ang mga mangyayari. Tinanong ni Atsushi kay Herman ang kinaroroonan ng control terminal at kaagad siyang umalis. Habang patungo si Atsushi sa silid na itinuro ni Herman ay nakasalubong naman niya si Akutagawa. Dahil mainit ang dugo sa isa't isa ay kaagad silang naglaban. May naisip na paraan si Dazai para makalampas si Atsushi kay Akutagawa. Sinabi ni Atsushi kay Akutagawa na gusto siya umanong makausap ni Dazai at madali nilang napaniwala si Akutagawa. Habang kausap ni Francis ang asawa niyang si Zelda ay dumating dito si Atsushi. Hawak ni Francis ang control terminal ng Moby Dick at inilagay niya ito sa upuan. Nang kukunin na ito ni Atsushi ay napigilan siya ni Francis.
Dito na sinabi ni Francis ang kanyang kapangyarihan at ito ay mas lumalakas siya umano kung mas madaming pera ang ginagamit niya. Matapos gamitin ng $100,000 ay lalo pa siyang lumakas kaya hindi na nakaiwas pa si Atsushi sa atake niya. Dumating dito si Akutagawa at pinagsisipa si Atsushi dahil sa inis nito matapos siyang mauto. Naglaban din sila ni Francis dahil ayaw ni Francis na hindi siya pinapansin. Nang ginamit ni Akutagawa ang Black Torrent ay gumastos naman si Francis ng $500,000 kaya nabugbog lang si Akutagawa. Napansin ni Francis na nawala bigla si Atsushi at bigla siyang inatake nito galing sa taas ngunit hindi pa rin siya umubra sa sobrang lakas na ni Francis. Binutas ni Akutagawa ang pinipwestuhan nila ni Atsushi para maka-atras muna sila. Dinala sila ng elevator na nasakyan nila sa isang palapag ng Moby Dick ngunit nandito na din si Francis na naghihintay sa kanila. Ginamit na dito ni Akutagawa ang demonic armor ng Rashomon at nilabanan uli si Francis. Ginamit naman ni Atsushi ang mas malakas na kapangyarihan ng tigre at inatake din si Francis. Dahil nagtatalo pa din sila ay nasabi ni Francis na magkapareho silang dalawa na ikinagalit naman nila pareho kaya nasuntok nila ng sabay si Francis at sa sobrang lakas nito ay tumilapon na lang si Francis. Parehas na nanghina ang dalawa matapos ang ginawa nilang atake. Nang makabangon si Francis ay dito niya na sinabi na kukunin niya ang dabok at bubuhayin muli ang kanyang anak. Nabanggit din niya ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa na hindi pa din natatanggap ang pagkamatay ng kanilang anak dahilan para isipin pa din nito na nag-aaral lang sa ibang bansa ang kanilang anak. At ang pantasya nito ng kanyang asawa ay gagawin niyang totoo para mabuo muli ang kanilang pamilya. Ginamit ni Francis ang lahat na pera niya para magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Nang makita ni Atsushi ang mga miyembro ng ahensya ay nagkaroon siya ng lakas para harapin si Francis. Sinabi niya din kay Akutagawa na sa tingin niya ay matagal nang kinikilala ni Dazai ang kakayahan ni Akutagawa. Muli nilang inilabas ang matindi nilang kapangyarihan at sabay na sinugod si Francis. Ngunit sa sobrang lakas na ni Francis ay binubugbog lang sila nito. Kinakausap naman ni Dazai si Kyo-oka na nakasakay sa isang helicopter ng Gifted Special Operations Division. Sinusubukan ni Dazai ang magagawa ni Kyo-oka sa sitwasyon ni Atsushi at ng Yokohama. Pagka-atake ni Atsushi ay binalutan ni Akutagawa ang kanyang kamay ng Rashomon. Binuhos ni Atsushi ang buong lakas niya sa ataking ito at tinapatan din ito ni Francis. Nang maubusan na ng pera ang account ni Francis ay naubos din ang kanyang lakas. Nakita ni Atsushi ang pagkahulog ni Francis at hahabulin niya sana ito para kunin ang control terminal ngunit kinuha na pala ito ni Akutagawa kay Francis nung huling atake nila. Kaagad na pinahinto ni Atsushi ang pagbagsak ng Moby Dick. Ngunit may isang di kilalang tao naman ang nakialam sa Moby Dick dahilan para magpatuloy ang pagbagsak nito. Kahit anong pindot nila sa control terminal ay hindi na nila ito mapaakyat muli. Naririnig naman ni Kyo-oka ang boses ni Atsushi na nababahala sa pagbagsak ng Moby Dick. Sinusubukan nila Atsushi na kontrolin ang Moby Dick at dumating dito si Herman para sabihan sila na wala na umano silang magagawa dahil may ibang tao na ang nagkokontrol sa Moby Dick. Dito na kinausap ni Kyo-oka sila Atsushi at sinabi ang plano niyang gamitin ang sinasakyan niya para ibangga sa Moby Dick at mapabagsak ito bago pa makarating ng syudad. Gusto ni Atsushi na umalis din kaagad si Kyo-oka sa sinasakyan nito bago ito ibangga sa Moby Dick ngunit nakagapos pala ang isang paa ni Kyo-oka. Nang mabangga na ni Kyo-oka ang sinasakyan niya sa Moby Dick ay nakaalis na din sila Atsushi dito. Dahil dito ay sa dagat bumagsak ang Moby Dick at nailigtas nila ang syudad. Dumating sila Dazai at Yakichi sa pinaglandingan nila Atsushi. Dito ay sinabi ni Yakichi ang tungkol sa kapangyarihan niyang all men are created equal. Na ayon sa kanya ay gagana lang sa mga opisyal na miyembro ng ahensya at ito din ang dahilan kung bakit nakokontrol na ni Atsushi ang kanyang kapangyarihan. Dito lang nalaman ni Atsushi na bahagi pala ng pagsusulit ang ginawa ni Kyo-oka at matagumpay siyang pumasa dito para opisyal ng maging miyembro ng ahensya. Dahil dito ay nakontrol ni Kyo-oka ang Demon Snow dahilan para makawala siya at makaligtas. Nilapitan naman ni Dazai si Akutagawa at sinabihan nito na lumakas na umano siya ngunit bigla itong nawalan ng malay. Habang pinagdiriwang ng ahensya ang pagiging opisyal na miyembro ni Kyo-oka ay nasa isang museum naman si Dazai kausap si Hiratsu. Napag-usapan nila ang mga ginawang plano ni Dazai kung paano tinulungan ni Hiratsu si Dazai na mapapunta si Akutagawa sa Moby Dick. Sinabi din ni Dazai ang rason bakit pinagsama niya sa isang misyon sila Atsushi at Akutagawa. Nararamdaman na din ni Dazai ang magaganap na sakuna dahil kasalukuyan na umanong kumikilos ang taong ito. Nakikipagtulungan naman si Nathaniel sa taong may salarin sa pagkontrol sa Moby Dick sa mga huling sandali na si Froyor.
Matapos matalo ang The Guild ay nagawa namang madakip si Froyor ng isang executive ng Port Mafia na si Ace at sinabi niya din ito kaagad kay Ogay. Nagpresente si Ace na siya na lang umano ang magtatanong kay Froyor para sa mga impormasyon na kailangan nila. Pumayag naman si Ogay sa hiling na ito ni Ace at umalis din ito kaagad. Pinuntahan ni Ace si Froyor at matapos pakawalan sa pagkakagapos ay dinala niya ito sa isang silid. Inalok niya si Froyor na makipagtulungan sa kanya para paslangin si Ogay at para siya na umano ang mamuno sa Port Mafia. Binigyan niya din si Froyor ng collar na katulad ng suot-suot ng kanyang mga tauhan. Nang masabi ni Froyor kay Ace na kung patayin niya na lang kaya si Ace ay kaagad na binasagan ni Ace si Froyor ng isang bote ng wine. Dito na din ipinakita ni Ace ang nagagawa ng kanyang kapangyarihan sa sinumang may suot ng collar. Umalis muna si Ace para bigyan ng oras si Froyor na makapag-isip. Habang tinutulungan si Froyor na linisin ang kanyang buhok ng isang alipin ni Ace ay binanggit dito ni Froyor kung ano ang kanyang kapangyarihan. Pagkabalik ni Ace ay hinamon siya ni Froyor sa isang card game. Ayon kay Froyor na kung matalo siya ay papayag na siyang suotin ang collar ngunit kung manalo naman siya ay kailangan siyang palayain ni Ace. Pumayag naman dito si Ace at nilaro nila ang paghuhula sa susunod na card kung mataas o mababa ang value nito sa naunang card. Pinauna ni Ace si Froyor at sunod-sunod ang tamang hula nito. Sa isip-isip ni Ace ay mas makakalamang siya kung mga lahati na lang ang baraha dahil kabisado niya ito. Ngunit nagulat na lang siya na kaunti na lang ang baraha ay hindi pa din nagkakamali si Froyor hanggang sa tuluyan na itong maubos. Kaagad na tinawagan ni Ace ang kanyang mga tauhan ngunit walang may sumasagot ni isa sa kanya. Sinabi ni Ace na alam niyang nasa loob sila ng kapangyarihan ni Froyor dahil narinig niya umano ang pag-uusap ni Froyor at ng isa niyang alipin. Isa na din sa patunay umano dito ay ang hindi paggalaw ng orasan. Naisip ni Ace na para makabalik sila sa realidad ay kailangan niyang magpakamatay. Nagulat ang alipin ni Ace nang makita si Froyor na nakalabas na ng silid. Pinuntahan niya ang silid at nakita si Ace na wala ng buhay. Dito na sinabi ni Froyor na hindi totoo ang sinabi niya tungkol sa kapangyarihan niya dahil alam niyang pinapakinggan sila ni Ace. Dahil sa maling paniniwala ni Ace na wala sila sa realidad ay natuluyan ang kanyang pagpapakamatay. Sinabi din ni Froyor ang totoong dahilan bakit siya nagpadakip at ito ay makuha ang impormasyon tungkol sa mga kapangyarihan ng mga miyembro ng Port Mafia na pasekretong tinipon ni Ace. Dito na ipinakita ni Froyor ang totoo niyang kapangyarihan at pinaslang ang alipin ni Ace. Isang araw ay sinamahan ni Atsushi si Kunikida papunta kay Katay na dating miyembro ng ahensya. Magpapatulong sila kay Katay para tingnan ang chip na nasa control console ng Moby Dick. May kapangyarihan si Katay na maproseso ang mga impormasyon at makontrol ang iba't ibang electronic device ng mas mabilis kahit tingnan lang niya ito. Ngunit nakakapagtrabaho lang siya ng maayos kung nasa loob siya ng kanyang futon. Dito na sinabi ni Katay na hindi na siya makapagtrabaho ng maayos simula nang may makita siyang isang magandang babae. Nakipagkasundo si Katay kina Kunikida na hanapin nila ang babae na ito kapalit ng ipapagawa sa kanya. Nakita naman ni Ichiyo si Akutagawa na may kausap na babae. Naisip niya na baka isa itong espiya ng kalaban kaya inimbestigahan niya ito. Dito ay nakita niya sila Kunikida at Atsushi na hawak-hawak ang litrato ng babae na nakausap ni Akutagawa. Naisip niya na baka konektado ang babae na ito sa ahensya ngunit hindi niya pwedeng kalabanin ang kahit na sinong miyembro ng ahensya dahil sa utos ni Ogay at kahit din umano sila Kunikida ay pinagbawalan din ni Yakichi. Nakiusap na lang si Ichiyo kina Kunikida para malaman ang impormasyon tungkol sa babaeng ito. Dito na sinabi nila Atsushi na may love letter silang ibibigay sa babaeng ito mula sa kanilang kliyente. Dumating din dito si Katay dala-dala pa rin ang kanyang futon. Nakita nila ang babaeng hinahanap nila ngunit bigla itong tumakbo nang makita sila. Hinabol nila ito hanggang sa makarating sila sa isang eskinita at dito ay naabutan nila ang babae na nag-aayos ng sarili. Nagulat na lang si Ichiyo na kahawig na nito si Jin. Dito na nila nalaman na nakababatang kapatid pala ni Akutagawa si Jin. Kahit nagalit si Katay sa mga taga-Port Mafia ay ibinigay pa rin niya ang sulat. Iniwan muna nila Kunikida si Katay pero ayon kay Kunikida na kung matapos ng umiyak ni Katay ay mag-uumpisa na itong magtrabaho. Dahil sa naniniwala pa rin si Luisa na buhay pa si Francis ay hinanap niya ito at nakita niya ito sa isang lugar na mukha ng isang pulubi. Gusto ni Luisa na buuin muli nila ang guild ngunit hindi na interesado dito si Francis. Sinabi din ni Francis na ang asawa niya ang sumagip sa kanya dahil nung malaglag siya ay nagamit ng kapangyarihan niya ang wedding ring nila dahilan para mapalakas nito ang kanyang katawan at makaligtas mula sa pagkahulog. Bago umalis si Francis ay sinabihan niya si Luisa na huwag na ulit magpakita sa kanya. Biglang pinalibutan si Luisa ng mga tambay sa lugar at alam ng mga ito na miyembro si Luisa ng The Guild.
Gusto ng mga ito na makuha ang mga ari-arian ng The Guild. Papatayin na sana ng pinuno ng mga ito si Luisa nang biglang sinuntok ito ni Francis. Humingi si Francis kay Luisa ng kahit anong bagay na may halaga at nang sabihin ni Luisa na ibibigay niya umano ang lahat ay nagkaroon na si Francis ng malakas na kapangyarihan kaya tumilapon na lang ang lahat na kalaban nila. Dito na nagpasya si Francis na bumalik sa marangyan niyang buhay at sa tulong ng kapangyarihan ni Luisa ay nagplano ulit sila para matupad ito. Pinuntahan ni Francis ang isang genius engineer ng isang security firm na si Professor T. Si Professor T ang nag-develop ng facial recognition system para sa security cameras ngunit kasalukuyang nahaharap sa kasong pagpatay sa kanyang katrabaho. Pilit itong itinatanggi ni Professor T kaya sinabi ni Francis na kaya niya umanong magawang inosente si Professor T. Pinuntahan nila ni Luisa ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Professor T at inalok ito ng kanyang serbisyo na mapawalang sala si Professor T kapalit ng $100,000. Ngunit tinanggihan ito ng may-ari kaya nagduda na si Francis at umalis kaagad. Pinaimbestigahan ni Francis kay Luisa ang may-ari kaya nagpatulong na si Luisa kay Edgar na dating miyembro din ng The Guild at nakakasama ni Rampo. Ilang segundo lang matapos ipakita ni Edgar ang mga litrato ay nalaman kaagad ni Rampo na ang may-ari ang salarin sa pagpatay. Habang nasa korte para sa huling pagdinig sa kaso ni Professor T ay kinausap ni Francis ang may-ari para sabihin ang kanyang nalaman na ito ang tunay na pumislang sa empleyado niya. Alam din umano ni Francis kung ano ang ginawa ng may-ari para ang mukha ni Professor T ang makita sa mga kamera dahilan para mabahala na ang may-ari. Humingi si Francis ng $400,000 para sa kanyang pananahimik at kaagad naman itong ibinigay ng may-ari. Nang hahatulan na si Professor T ay biglang pumasok si Francis para iparinig sa judge at sa mga tao ang sinabi ng may-ari na ni-record niya. Inilabas din niya ang tseke na ibinayad sa kanya para tumahimik umano siya. Umalis din siya kaagad dito ngunit hinabol siya ng may-ari na galit sa kanya. Dito na sinabi ni Francis ang mga ginawa niya dahilan para mapasa kanya na ang kumpanya. Sinuntok ng may-ari si Francis ngunit dahil sa may sapat ng yaman si Francis ay nagagamit niya na din ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik din ni Francis sa kumpanya si Professor T para magsilbi sa kanya. Isang gabi habang naglalakad si Yakichi ay may nakita siyang nagkalat na dugo sa daan. Sinundan niya ito hanggang sa atikihin siya ng taong nakamaskara. Habang nag-uusap sila ay nagawang madaplisan ang leeg ni Yakichi ng atake mula sa likod niya. Di nagtagal ay nanghina na si Yakichi dahil may lason pala ang nakatama sa kanya. Kaagad na umalis ang taong nakamaskara at dito na nawala ng malay si Yakichi. Habang pinag-uusapan nila Kunikida ang nangyari kay Yakichi ay nabanggit ni Dazai ang nalalaman niya tungkol sa taong ito na umaatake sa mga gifted tuwing gabi. Ngunit sigurado si Dazai na kumikilos na ang Port Mafia para mahuli ang taong ito dahil alam niyang hindi papayag ang Port Mafia na malaya itong nakakakilos tuwing gabi sa anuman gustong gawin nito dahil insulto umano ito sa Port Mafia. Nagawang matunto ng Black Lizard ang hideout ng taong ito ngunit wala na silang naabutan dito. Matapos itong ipaalam ni Hiratsu kay Ogay at pagkasakay nila Ogay at Elise sa kotse ay bigla itong sumabog na kagagawan din ng taong nakamaskara. Pinuntahan naman ni Dazai ang lugar kung saan inatake si Yakichi at nagkaroon siya ng ideya kung sino ang taong ito. Nagawang makaligtas nila Ogay mula sa pagsabog dahil sa ginawa ni Elise. Tumawag si Akutagawa kay Ogay para ipaalam na kumagat na ang kalaban sa inihandang pain ni Ogay kaya pinaasikaso na ito ni Ogay kay Akutagawa. Nagkaharap sila Akutagawa at ang taong nakamaskara at inatake ito ni Akutagawa. Dito na nalaman ni Akutagawa na ang taong ito pala ay ang dating miyembro ng The Guild na si Nathaniel. Nilapitan naman sila Ogay ng isang pulis para tingnan ang sitwasyon nila. Biglang sinaksak ng pulis na ito si Ogay at nang matanggal ni Ogay ang sombrero ng pulis ay ito pala si Froyor. Kaagad na tumakas si Froyor at sinubukan itong habulin ni Elise ngunit nawala ito bigla. Dahil sa lason sa kutsilyo ay nanghina kaagad si Ogay at nawala ng malay. Habang nagbibihis si Froyor ay dumating dito si Dazai. Gustong malaman ni Dazai kung anong klaseng lason ang ginamit nila Froyor kay Yakichi. Alam ni Dazai na plano ding kunin ni Froyor ang dabok ngunit wala siyang sapat na tao para makamit ito kaya gusto niyang maglaho muna ang ahensya at ang Port Mafia. Sinabi naman ni Froyor ang lason na ito at tinatawag umano itong cannibalizing ability. Meron na lang umanong 48 oras ang nalalabi kina Yakichi at Ogay. At mahihinto lang ang epekto ng kapangyarihan na ito kung isa kina Yakichi at Ogay ang mamamatay. Hindi din inirekomenda ni Froyor na gamitin ni Dazai ang kapangyarihan niya dahil ang vital organs ang pinupunteriya nito. Nalaman din naman kaagad nila Chuya at Kuyo ang sitwasyon na ito ni Ogay.
Alam nila pareho na gusto lang ni Froyor na paglabanin ang ahensya at ang Port Mafia ngunit wala silang ibang maisip na paraan sa 2 araw na ito. Biglang binaril si Dazai ng isang sniper matapos maghudyat si Froyor. Papalis na si Froyor nang bumangon si Dazai at dito na din sinabi ni Froyor ang plano niyang gamitin ang dabok para lumikha ng mundo na walang kasalanan at walang gifted. Nang marinig nila ang tinig nila Atsushi ay umalis na dito si Froyor at naabutan nila Atsushi si Dazai na wala ng malay. Kagad na inoperahan si Dazai sa hospital at nalaman din nila Kunikida na nasa labas na ng hospital ang mga taga Port Mafia para patayin si Yakichi. Dahil hindi makapagdesisyon si Kunikida ay pinakalma siya ni Rampo. Nalaman nila Chuya na binabantayan na ng buong puwersa ng ahensya ang silid ni Yakichi. Kaya inutusan niya sila Akutagawa at ang Black Lizard na papuntahin din sa lugar na binabantayan ng ahensya. Ilang sandali lang ay isa-isang nawala ang ibang miyembro ng ahensya at si Junichiro na lang ang natira. Ginamit pala ni Junichiro ang kanyang light snow para magkaroon ng pagkakataon sila Kunikida na maitakas si Yakichi. Sumuko kaagad si Junichiro kina Chuya at may sinabi siyang mensahe para sa Port Mafia mula kay Rampo. Ito ay hahanapin umano ng ahensya ang gifted na nagtataglay ng kapangyarihan na lumikha ng laso na ito at bigyan lang sila ng oras. Isinagawa ito nila Kunikida at Atsushi at nadakip ni Atsushi ang lalaki na hinahabol nila na papatakas na. Dito na nalaman ni Atsushi na hindi pala ang taong ito ang gifted na hinahanap nila at nautusan lang ito. Pagkadating nila Rampo at Yoshino ay nasabi ni Rampo na hindi na nila magagawa ang ipinangako nila sa Port Mafia. Dinala ng Port Mafia si Junichiro sa gusali ng Port Mafia at sumapit na ang oras na hiningi ng ahensya. Papatayin na sana nila si Junichiro nang maramdaman ni Kunikida na gagamitin na ni Junichiro ang papel na ibinigay niya kay Junichiro kaya ginamit ni Kunikida ang kanyang kapangyarihan at nakagawa si Junichiro ng kutsilyo. Ginamit niya ang light snow kaya nagawa niyang makalabas ng silid. Dito na napagtanto ni Hiratsu na may plano si Junichiro na patayin si Ogai kaya kaagad niyang pinaalerto ang lahat na bantay sa gusali. Matagumpay na nakarating si Junichiro sa silid kung saan nakahiga si Ogai. Nagising naman si Yakichi habang nasa silid ni Lucy at pilit niyang sinasabi na hindi dapat maglaban ang ahensya at Port Mafia. Nang sasaksakin na niya ito ay naunahan naman siya ng Golden Demon ni Kuyo. Nagamit pa ni Junichiro ang kanyang kapangyarihan ngunit dahil sa mga ataking ginagawa ng Golden Demon ay wala siyang makitang pagkakataon para makalapit ulit kay Ogai o makatakas man lang. Nang matatamaan na siya ng Golden Demon ay nailigtas siya ng Demon Snow ni Kyooka. Pagkadating ng ibang miyembro ng Port Mafia ay kaagad na hinila ni Kyooka si Junichiro at tumakas sila. Pagka-landing nila ay mabilis din silang kinuha nila Atsushi. Habang nasa loob ng truck ay nalaman nilang dinala na ng Port Mafia si Ogai sa isang underground shelter. Sinabi ni Atsushi kina Rampo ang natanggap niyang mensahe mula kay Lucy na ayaw umano ni Yakichi na labanan nila ang Port Mafia. Ngunit nagdesisyon si Rampo na lusubin ang Port Mafia dahil para sa kanya ay mas malaki ang tsansang maililigtas nila ang buhay ni Yakichi kung papatayin nila si Ogai. Sinang-ayunan nito ng ibang miyembro ng ahensya ngunit hindi pa sigurado si Kunikida kung ano ang desisyon niya. Nang paalis na sila Rampo ay sinabihan niya si Atsushi na asikasuhin niya na lang umano ang pinaimbestigahan nila kay Katay dahil posibleng may impormasyon ang nakuha si Katay tungkol sa lokasyon ni Froyor. Inumpisahan na nilang atikihin ang gusali ng Port Mafia na kaagad ding nalaman ni Chuya. Pupuntahan na sana ito ni Chuya ngunit hinarap naman siya ni Rampo. Nang makarating si Atsushi sa bahay ni Katay ay wala na dito si Katay. Ilang sandali lang ay dumating dito si Kunikida at sinira ang dingding ng kwarto ni Katay. Kinuha ni Kunikida ang isang device na nagre-record sa lahat ng pangyayari sa silid na ito para sakaling may mangyari kay Katay ay malalaman nila kaagad. Nakita nila dito ang pagpasok ni Froyor at pinagbabaril si Katay. Habang binabantayan nila Ichiyo ang kinaroroonan ni Ogai ay may napansin siyang manika. Bigla siyang inatake ng Demon Snow at gusto ni Kyooka na makuha ang code sa pinto ng silid na kinaroroonan ni Ogai. Ngunit biglang nahulog si Kyooka na kagagawa naman ni Akutagawa. Inumpisahan ng atikihin ni Chuya si Rampo at nang malapit na si Chuya kay Rampo ay ginamit ni Rampo ang libro na may kapangyarihan ni Alan at parehong napasok sa libro na ito sila Rampo at Chuya. Naglaban sila Kyooka at Akutagawa at napansin ni Akutagawa ang pag-iba ng estilo ng pakikipaglaban ni Kyooka. Nagawang magapos ng Rashomon ng Demon Snow ngunit nakawala ito kaya napilitan si Akutagawa na gamitin ang Devoured Space para pigilan ang atake ng Demon Snow. Nagulat na lang siya na nasa likod na niya si Kyooka at sasaksakin na siya. Nang magising si Yakichi ay narinig niya sa radyo ang pag-uusap nila Yoshino at Atsushi. Nagulat siya nang sinabi ni Atsushi na wala na umano si Katay.
Dahil sa dami ng bantay sa entrance ng gusali ay hindi pa din makalampas dito nila Yoshino. Nagulat sila nang tumigil ang pagpapaputok sa kanila at dito na nila nakita si Koji na may dala-dalang maraming lemon bomb. Nagawang mapigilan ni Akutagawa ang kutsilyo ni Kyoka gamit ang demonic armor. Nang mabali niya ito ay napatras muna si Kyoka at tinawagan ni Ichiyo si Akutagawa para patrasin ito dahil sa lemon runway at umalis din kaagad dito si Kyoka. Napilitan sila Yoshino na umatras muna dahil alam niyang mahihirapan silang harapin ang mga bomba na ito. Nang papaalis na si Yakichi ay tinanong muna ni Lucy kung saan siya pupunta at sinagot ito ni Yakichi na sa dati niya umanong kaibigan. Nalaman kaagad nila Yoshino ang pagkawala ni Yakichi at kahit si Ogay ay umalis din sa higaan nito. Dahil hindi pa bumabalik ang pusa na inaalagaan ni Haruno ay balak niya sana itong hanapin ngunit pinigilan siya ni Naomi. Alam ni Haruno na may mangyayaring hindi maganda tuwing nawawala bigla ang pusa na ito. Dagdag pa ni Haruno na sa biglaang pagkawala ni Yakichi ay baka may masamang mangyari dito. Nalaman din ni Dazai mula kay Junichiro ang pagkawala ni Yakichi at habang magkausap sila ay nakita ni Junichiro ang pusa ni Haruno. Nagkita sila Yakichi at Ogay sa isang mansyon sa kagubatan at alam nila pareho na ang lugar lang na ito ang pupuntahan nila. Nagpasya silang dalawa na maglaban dito para matigil na ang labanan sa pagitan ng ahensya at port mafia. Pagkahanda ni Yakichi ay ginamit din ni Ogay ang kanyang kapangyarihan at lumabas si Elise. Unang umatake si Elise ngunit nasasanggalang itong lahat ni Yakichi at inaasahan na ito ni Ogay mula sa dating pinakamagaling na assassin swordsman ng gobyerno at tinaguri ang Silver Fox. Habang naglalaban sila ay inaalala nila pareho ang mga panahong nagkasama sila sa isang misyon at dahil din ito sa taong kilala nila pareho na dating mentor nila na si Natsumi. Pagka-atake ni Elise mula sa likod ni Ogay ay nagawa ni Yakichi na matalo si Elise at masugatan si Ogay. Ngunit nagawa naman ni Ogay na matamaan si Yakichi sa leeg. Matapos puntahan nila Kunikida ang bahay ni Katay ay naisip niya na posibleng buhay pa si Katay. Napansin niya umano ang futon na gamit ni Katay nang pagbabarilin siya ni Froyor at alam niyang hindi ito si Yoshiko. Naniniwala siyang hindi magpapalit ng futon si Katay nang walang dahilan kaya posibleng isang bulletproof futon ang ginamit ni Katay. Palaisipan sa kanila ngayon ay kung sino ang nagligtas kay Katay. Habang nakahandusay na si Yakichi at duguan ay nagtaka si Ogay nang makita ang pusa ni Haruno. Biglang nagliwanag ang buong silid at sumabog ang buong mansyon. Nagtransform ang pusa na ito bilang tao at nagulat pareho sila Yakichi at Ogay dahil ito pala ay ang mentor nilang si Natsumi. Dumating din dito si Katay at ayon kay Natsumi ay nalaman na umano ni Katay ang kinaroroonan nila Froyor at alam na din ito nila Dazai. Isinama ni Dazai sila Atsushi at Akutagawa sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nang makarating sila sa lugar ay nakita nila ang maraming bantay sa labas at maliban sa mga sensor na nakakabit sa entrance ay may wireless communicator din ang mga bantay. Gamit ang Rashomon ay madali lang nakapasok si Akutagawa sa loob. Hindi naman nagpatalo si Atsushi at ginamit ang kanyang bilis para makapasok din sa loob. Habang hinahanap na nila ang pakay nila dito ay biglang may dumating na dalawang bantay. Madaling nadakip ni Akutagawa ang mga ito at ito din ang nagturo sa kanila sa isa umanong pinto na posibleng kinaroroonan ng kanilang pinuno. Nang makarating sila sa tapat ng pinto ay tinawagan nila si Katay para ipabukas ang pinto. Dahil nahihirapan si Katay na mabuksan ang pinto ay minabuti muna nila na hanapin ang kinaroroonan ng gifted na naglagay ng lason sa mga katawan nila Yakichi at Ogay. Ilang minuto makalipas ay natunton na ni Katay ang kinaroroonan ng gifted na ito at nasa 2 metro lang umano ang layo nito sa kanila. Biglang binaril si Akutagawa ng isang lalaki na nadakip nila at buti na lang ay kaagad siyang naitulak ni Atsushi. Mabilis itong tumakbo na kaagad ding hinabol ni Atsushi. Sumakay ito ng mining tram at kinuha din ni Akutagawa ang isa pang mining tram para gamitin nila. Biglang nanghina si Akutagawa at dito na din na-activate ang lason mula sa sugat ni Akutagawa. Habang hinahabol nila ang kalaban ay tinawagan sila ni Dazai para sabihan sila na huwag hahayaang makatakas ang hinahabol nila at sila Dazai na umano ang bahala kay Froyor. Dahil sa mga bambang nakatanim ay mabilis na nasira ang mining tram na sinasakyan nila Atsushi. Ginamit ni Atsushi ang kanyang kapangyarihan at pinasakay niya si Akutagawa. Nang maabutan na nila ang kalaban ay bigla naman silang sinuntok ng higanteng kamao na gawa sa bato dahilan para makatakas ang kalaban sa kanila. Dito na nagpakita si Ivan na may kapangyarihan na makontrol ang Earth Element. Katulong naman ni Dazai sila Junichiro sa paghahanap kay Froyor na baka biglang tumakas sa lugar na ito. Marami silang nakikitang mga sasakyan na paalis sa lugar ngunit alam ni Dazai na hindi ito si Froyor. Matapos mahawakan si Atsushi ng kamay mula sa lupa ay nahampasan ito ng kamao ng Giant Stone.
Pagkabangon ni Atsushi ay sumugod siya at si Akutagawa ang nagsilbing depensa niya. Ginawa din niyang apakan ang Rashomon para hindi na niya kailangan pang tumapak sa lupa. Pagka-atake ni Atsushi mula sa likod ni Ivan ay natamaan naman siya ng nagliliparang mga bato. Inatake ni Akutagawa si Ivan at napabagsak niya ito pati na din ang Giant Stone. Nang aalis na sana sila ay natamaan na naman si Atsushi ng malaking bato. Dito na nalaman ni Akutagawa na hindi pala totoong katawan ni Ivan ang inatake ni Akutagawa. Nagkaroon din si Atsushi ng lason mula sa sugat na natamo niya at dito na lumabas mula sa Giant Stone ang totoong Ivan. Nakakita sila Junichiro ng isang hiker at kaagad na nagutos si Dazai na pahintuin ang taong ito. Ngunit hindi din pala ito si Froyor at isa itong nakagapos na tao na may dalang mga granada. Lumikha si Ivan ng kumunoy para mapalubog sila Atsushi at dahil nanghihina sila pareho dahil sa lason ay hindi na nila magawang makaalis dito. Nakaisip ng paraan si Akutagawa at ito ay ipagamit kay Atsushi ang Rashomon. Nagulat si Ivan nang biglang mawala si Atsushi at nagiba din ang hitsura ng kumunoy. Nang magpakita si Atsushi ay kaagad siyang inatake ni Ivan ngunit hindi na ito umubra kay Atsushi. Dahil sa pinagsanib na Tiger Claw ni Atsushi at Rashomon ni Akutagawa ay kaya na ni Atsushi na mahiwa ang kahit ano. Muling inilabas ni Ivan ang Giant Stone at sa atake nila Atsushi at Akutagawa na Kokutozeso ay madali lang nilang natalo si Ivan. Nagawa namang makalabas ng gifted na pinagmula ng mga lason ngunit nagulat na lang siya nang makita na inaabangan na pala siya dito nila Yakichi at Ogay at iba pang miyembro ng ahensya at Port Mafia. Matapos nilang bugbugin ang taong ito ay nawala na din ang lason. Ngunit hindi na nakita nila Atsushi si Froyor sa hideout nito at ipinaalam niya ito kay Kunikida. Natawa na lang si Ivan habang sinasabi sa kanila na sa umpisa palang umano ay hindi na talaga pumunta sa lugar na ito si Froyor. Dagdag pa ni Ivan na ginamit umano ni Froyor ang musika para makapagbigay ito ng utos sa kanila. Habang nasa isang restaurant si Froyor ay naisip niyang kailangan na niyang umalis sa lugar. Nagulat na lang siya nang makita si Dazai sa kabilang mesa. Kasama din ni Dazai si Francis at ayon sa kanya ay ito umano ang dahilan kaya nalaman niya ang kinaroroonan ni Froyor. Nagkasundo sila Dazai at Francis na magtulungan kapalit ng pagbawi sa mga guild hidden assets na kinuha ni Froyor. Dumating din dito ang Gifted Special Operations Division kasama si Ango para hulihin si Froyor. Nang pupesasan na ng isa sa mga ito si Ivan ay naramdaman ni Dazai na may gagawin si Froyor ngunit huli na ang lahat. Binalaan ni Ango si Froyor kaya wala nang nagawa si Froyor kundi sumama na lang. At dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Maraming salamat sa panunood at shoutout na din kina